para sa Pisces, ang resback ng tadhana. No? So, aalamin natin sa reading na to kung paano ka, no? Kung paano kumilos ang timbangan ng katarungan para sa iyo, no, Pisces. Titingnan natin kung paano binabalik ng universe ang karma sa mga taong nang gagagamit sa iyo. Lalo na napakalambot kasi ng puso mo no? Nagtataksel sa yung loyalty at nalalabas kang sobrang drama o sensitive, sabihin natin, kapag pinagtatanggol mo lang ang sarili mo mula sa iyong ex-partner ba, sa huwad na kaibigan hanggang sa pamilya o kamag-anak at kung paano ka babawi, no? Paano ka rin mag-heal at magtagumpay ngayong kabanatang ito, no? So, pa-support naman po ang Happy Angel Reading. Habang po nagbabalasa tayo, pa-ano na rin po, no? Pa-like and hype na rin po. At kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to subscribe at i-ano nyo po, no? I-tap nyo na rin ang notifications bell para po ano kayo, no? Updated sa ating mga pagbasa. Oops. On whom am I placing blame right now? Ayan ang tanong sa'yo. No? Kanino mo sinisisi? Then, kuha rin tayo ng iyong ano. So, bago tayo dumiretso pala no, sa ating mga baraha, maglalaro muna tayo ng ating quick pop quiz para makita natin kung gaano ka kukuha ng iyong kasalukuyang energy. No? Para makuha ko rin, para maka-channel din ako sa'yo. No? So, Pisces ang energy pop-up quiz. No? Subukan mong sagutin ng dalawang mabilis na tanong. Ito yung i-comment ang iyong sagot sa ibaba. No? So, number 1 na questions ko po is, sabihin natin, ano ang madalas na ginagawa sa'yo ng mga taong nananakit sa'yo kapag kinukontra mo sila sa kanilang maling gawa, no? So, number A, aaminin nila at magsisorry ng tapat. B, gagamitin ka ng gaslighting, sasabing praning drama o overly sensitive ka, no? C, mananahimik sila habang sabihin natin patagagong naninira sa ibang tao pagtalikod mo, no? Ayan, so paki-comment po, no? Ali, baka baka may premyo. Hindi, para makita natin kung ano, no, kung resonate sa inyo rin, no? Kung kuha ko ang iyong energy. So, ang pangalawang tanong, kapag kailangan ng pamilya o kaibigan mo ang tulong at emosyonal na suporta, ano ang karaniwang nangyayari? Letter A, ibinibigay mo ang buong puso at resources mo kahit ikaw na yung maubusan. B, nakikinig lang sila sa iyo at binibigyan ka rin ng parehong suporta. C, hinahayaan mo lang sila mag-isa. Ayan, pakisagot po, no? Sa comment na lang po, no? Ayan. So, diretso na po tayo, no? Para po ito kay Pisces. Para kay Pisces, guidance. Oh, may nasa. Listen daw. Lumabas na no? Listen. So, mamaya babasahin natin yan. At kukuha rin tayo kay Animal Spirit, syempre. Ating Animal Spirit, kung ano ang advice niya. Para po kay Pisces. Para po kay Pisces, Spirit Guide, Animal Spirit, anong mensahe mo para kay Pisces? Dahil lumalabas, madulas. Wow, Butterfly Spirit, transformations is beautiful, ika nga, no? Then, ang 6, ang 5, kuha tayong 5, no?
Para po ito kay Pisces. Anong energy ni Pisces? Kung bakit ganon nagsisipag-inggitan sila at naninira at sinasaktan ang puso ni Pisces. Bakit po, Spirit Guide? Pangalawa, kung anong kanilang kinaiinggit sa'yo, no? Anong kinaiinggit at ikinagagalit? Let's see. Oh, masaya ka kasi. Tahimik ka pero masaya ka. Parang lahat ng wish mo na fulfilled. Ito namang mga taong ito. Sino ang mga taong ito, Spirit Guide? Sino ang mga taong ito? Kay Pisces. Sino ang mga taong ito? 3, 4. 4 na lumabag. Ayan, 4 na siya, no? 5 of Wands. Talagang away to. The Tower pa. Ayaw magbago. The Ace of Wands. Up, the Empress. Ano naman ang resback ng tadhana para kay Pisces? Tingin pong card para po kay Pisces. Ano ang resback sa mga pasaway na konektado kay Pisces? Ano ang resback ng universe? May strength, napakalakas din. Ano po ang resback ng universe? Dalawa. At ano namang reward? At ano ang dulot nito sa'yo? Anong positive outcome naman nito sa'yo? Queen of Ace of Cups. New beginning. Dai Dai nito anak, dai mong blessing. Dai rin ano, no? Mga pasaway. So, meron tayong Ace of Swords, 10 of Pentacles, at saka 9 of Cups. Pisces, pumasok ka sa energy ng Ace of Swords at 10 of Swords at 9 of Cups. Ito yung sa wakas, sabihin natin na dumating na ang matalim na katotohanan din. Matagal kang nagtiis sa matinding betrayal na nakikita ko rito. Ito'y dinulot ng 10 of Swords. Ang pakiramdam na parang sinaksak ka rin sa likod, no? Ilang paulit-ulit ng mga taong pinagkatiwalaan mo. So, ang pakiramdam mo na, ang pakiramdam na sinaksak ka sa likod ng paulit-ulit ng mga taong pinagkakatiwalaan mo. Pero ang sabi nakita natin dito, may Ace of Swords ka rin. Itong Ace of Swords. Baga ano to sabihin natin, yung ginupit na tanikala, nalaman mo na ang lihim ng katotohanan dahil nga sa kabuelo ng tadhana, ang sakit na dinanas mo sa nakaraan, naging susi para pumasok ka ngayon sa 9 of Cups. Ang estado ng self-fulfillment at wish fulfilled, ito yung wisher come true no? Parang ito yung isang matinding, sabihin nating kasiyahan na hindi na nakadepende sa kanila, no?
Andiyan ang Five of Wands at saka ang Tower. Sumunod ito, no? Nagkaroon ng malaking gulo at inggitan at kompetisyon sa paligid mo dahil sa paninira ng ibang tao. Kasi may Ace of Swords din dyan. Pero ang Tower at ang divine interventions ng universe dito, giniba ng tadhana. Ibig sabihin, nakakaranas na sila ng noon pa ng, ng karma, no? Ang bilis kumilos sa'yo, actually. Dahil nag-tower at saka yung nakakaranas na rin sila ng tower at divine interventions ng universe. Kumbaga, gumuho na ang tower na to, especially ng mga taong peke at yung mga plastic sa relasyon sa buhay mo, no? Na relasyon sa buhay mo. Kumbaga, hindi mo kailangan makipag-away o makipagkompetensya na sa Five of Wands dito na nakita. Kasi ano na eh, tapos na, nakaganti ka na raw kung tutusin, no? Sa dati mong sakit, so dapat bunutin mo ng sakit na yan, no? Tapos na eh. Let go mo na para magaang na ang pag-ano mo sa iyong pang-araw-araw at magkaroon ka na ng peace of mind. Pero malalaman mo pa kung anong ginawa pa ng universe at kung ano rin dahilan, magkaroon ka ng analyzations dito, no? Ito rin yung sa iyong healing din, no? Kumbaga, yung pagbagsak ng kanilang mga kasinungalingan at ng ang iyong naging, kumbaga, nabuking na rin ang kanilang mga kasinungalingan, iginanti ka na ng ibang tao na mas na ginamit din ng universe para magkaroon ka ng justice. No? Kumbaga, ang kasinungalingan ang pinaka naging kalayaan mo. Diyan yung nag-ano sa'yo ng freedom. So, ang Hierophant at High Priestess, kung makikita mo dito at ang Ace of Wands, dito ang Hierophant, ito yung traditions, pamilya, o authority rin, figure. Ang High Priestess, parang lihim na institutions to at sikreto. Kumbaga, ibinubunyag ng tadhana ang tatlong tiyak na grupo na nananakit sa'yo. No? Maari ring sabihin natin na ex-partner, ito yung secretive gaslighter. Kasi ang High Priestess reverse energy, andito rin. Ay, hindi pala siya reverse, no? So, kumbaga isang dating nakarelasyon na napakaraming lihim at no, dalawang mukha na ginagalaw ng emosyon mo sa pamamagitan ng gaslighting dito. No, kapag naramdaman ng intuitions mo na may ginagawa siyang mali o may iba siyang kausap, sasabihin kanyang praning ka, overthinking o sobrang drama mo, parang ganun ang sinasabi sa'yo na Pisces, para lang pagtakpan ang sarili niyang panluloko at panlilindang. No, pero siya naman palang gumagawa ng ng kababalaghan sa Ace of Wands. Siya naman ang lahat kumikilos, no? Nakikita rin natin medyo sabihin natin secretive. Tahimik, medyo nagsasalita pero once na magsalita masakit, no? Ang ex mo dito. Tatahi-tahimik pero yung pala grabe magsalita at grabe rin umaksyon. Gumaganti ng doble. No? So, hanggang sa hindi nagkalabuan na kayo, hindi na natapos ang away nyo. Andito rin ang toxic friends, associate, competitive, at saka snake energy ng Five of Wands, at saka ng Tower. Kung makikita mo dyan, isang kaibigan na kasama mo sa grupo, na syempre patagong nakikipagkompetensya sa'yo at nagpapakalat ng chismis para sirain ang reputasyon mo. No? Halimbawa, kapag may magandang nangyayari sa buhay o karera mo, magiging cold siya sa'yo o kaya naman gagawa ng kwento sa ibang tao na nagbago ka na o mayabang ka na para lang magalit ang buong barkada sa'yo, no? Kinukuha niya ang sipat siya ng tao. Sa family member at relative, ito yung traditional manipulator na sinasabi ng Hierophant energy, no? Kumbaga isang nakakatandang kamag-anak ito o pamilya na ginamit ang katayuan niya sa pamilya para pigain ka at abusuhin ang iyong empathy. No, ayan sinisiraan ka sa mga mas kababata, sa mga maliliit na bata siguro, no? Parang gano'n na nararamdaman ko, gagamitin niya yung linya rin na parang pamilya tayo, no? O respetuhin mo ang nakakatanda para hingan ka ng pera o pabor. Ngunit kapag nag-set ka na ng boundaries dahil nawawalan ka na sa sarili mo, pagmumukha ka nilang walang utang na loob sa buong angkan, no? Kinakampaign ka nito.
No? Parang gano'n na buti kung maganda ang pag-campaign niya, no? Buti kung kakandidato ka na ano, hindi. Kinakampaign niya na madamot ka, wala kang utang na loob, no? Parang gano'n. Kumbaga, Toshinori nga, parang dahil nga matanda siya. So, isipin mo sino yan, kung meron kayong alam niyan. Andyan din yung Strength at King of Wands. So, tingnan natin ang resback ng Strength at King of Wands. So, ang Pisces, no? Ito King of Wands at saka ang Strength. Tignan mo ang resback nila, no? Dating malambot at madaling maiyak ay may taglay na ngayong Strength. Matatag, kalmado, at hindi na madaling mabuwag ng paninira mo ngayon, ikaw Pisces, no? Naging, ano ka na, matapang ka na. Ang Pisces dati palambot-lambot ka, no? Madali kang maiyak. Ngayon, meron ka ng taglay na lakas. At saka tumatayo ka ng leader, ikaw na nagpapaandar sa buhay mo. Pumasok din ang energy ng King of Wands. Ito yung mabilis na pag-asenso sa iyong negosyo. Sabihin din natin karera mo, pagpasok ng isang bagong tao na nagpapalakas din, may papasok na bagong tao din. O sabihin natin, papasok pa lang ito sa isang bagong tao na napakalakas ng karisma at matagumpay at handa kang ipagtanggol at ilaban sa lahat. Maari rin, energy mo rin ang King of Wands na yan, no? Naging bagong tao ka na napakalakas ng karisma mo, matagumpay ka, at talagang you fight for your rights, no? Hindi ka na yung mahina, ano? Pisces, invade mo ang energy ng King of Wands at saka ng Strength. So, pagdating naman po sa Ace of Cups, andi dito, Fool, New Beginning, Page of Swords, naging matanglawin ka, mapag-obserba ka, talaga bago ka rin magdesisyon, talagang ini-inspire mo muna, o sabihin natin na ano mo, no? Talagang pinag-aaralan mo, o sabihin natin talagang ikaw mismo ang titingin o mag-oobserba o kakausap para maging sigurado ka, payak ka sa mga sinisimulan mo o bago ka rin maniwala. Parang gusto mo talagang nakamasid ka rin sa mga taong pasaway na yan, no? At hindi ka rin naman din naniniwala basta-basta sa sa mga usap-usapin. Ikaw mismo ang nagdodiskubre sa Page of Swords. Medyo may still-made ka rito na Two of Swords dito, no? Tapos na ang iyong pag-aalinlangan at indecisions ang ibig sabihin dito, pagsama-sama sila, dahil ang Two of Swords dito, dito ang Two of Swords, medyo naging indecisions, pero tapos na yan, sa tulong ng Fool, kumbaga ginagawa mo ng panibagong leap of faith patungo sa iyong bagong buhay. Moving forward ka, hindi ka naka-stagnant na. So, ang Ace of Cups, ito yung parang nagdadala ng ano sa'yo eh. Ito yung nagdadala ng sabihin natin, ito Ace of Cups, ng emotional blessing. Napakalaking boost ng emotional na healing. At bagong pag-ibig na nakita din natin kanina, no? Maaring King of Wands din, Aries energy, Leo energy. Aries, Leo, Sagittarius, o ba? Fire sign na. Scorpio, pabang sign nakita natin? Air sign, Aries, Leo, Sagittarius, air sign din, no? Libra, Aquarius, Gemini, I'm sorry. Taurus, Capricorn, Virgo. So, nakita mo, naghihilom ka, nagkakaroon ka ng healing at may bagong darating din. At yung alam mo yung, kumbaga, yung The Empress dito, ito yung nagpapatunay na ikaw ang ultimate winner sa lahat. Ito, no? Ikaw ang pinaka-ultimate winner. Nagpapatunay na ikaw ang masagana, ikaw nang maganda, abundant blessing pa. Sa mga ginawa nila, no? Dinoble ang balik ng good karma sa'yo. Dahil sa mga ginawa nila sa'yo. No? Dahil ang universe 24 hours nagbabantay yan. Walang tigil, 24/7. No? Napakabilis nga sa'yo kasi gumuho na mundo nila eh. No? Nagulo na sila, away-away na sila eh. Kumbaga, ito nakakamtaman mo naman siguro yung paggaan ng iyong nararamdaman din, nahugot na rin ang iyong o makakatulong ang pagbasang ito sa paghugot ng sakit na dala nila, no? Kumbaga, napakarami mong blessing, maganda, abundantly blessed ka. Some of you din, yung mga gusto ng magkaanak, bibigay din daw sa inyo ang anak na yan. Kung gusto na magka-baby, magkakaroon kayo ng baby, no?
Baga ang mga nanakit sa'yo ay naiwan na abo ang tower, no? Habang ikaw yung naghahari bilang isang empress. Ayan, no? So, ang bilin naman sa'yo ng animal spirit, ang butterfly spirit, talagang transformations din, no? The transformations is beautiful, ang sabi ng butterfly spirit, talaga namang napakaganda, no? Kumbaga, nagpapaalala sa'yo na ang lahat ng sakit ng Ten of Swords ay ang iyong cocoon phase lamang. So, kailangan mong dumaan sa dilim din upang magkaroon ka ng pakpak, no? Talagang masakit din talaga mag-change ng ano, pag cocoon ka, no? Pag nag-ano ka, medyo nasasaktan din tayo. So, ngayon, tapos na ang panahon ng pagiging sayong oras na para lumipad ang malaya at ipakita sa mundo ang iyong tunay na ganda at kulay dito. Once natapos na paghihirap, naging butterfly ka na, lumabas na pakpak mo, free, go ahead, no? Ayan na, may mararamdaman mo ng freedom. So, yan na, nakikita mo, napakaganda ng pagbabago na nangyayari sa buhay mo. O some of you na ito ang mangyayari, no? Kung hindi pa nangyayari sa inyo, panay blessings ang nakikita natin dito at gagaan na pakiramdam. Parang isang butterfly spirit ka, no? So, ano naman ang gustong iparating sa'yo ng iyong kaluluwa? No? Ito sabi, oh, on whom am I placing blame right now? So, ang tanong ng kaluluwa mo, no? Kanino mo pa rin ibinabato ang sisi sa kasalukuyan? Sabi ng soul truth. So, ito yung pinapaalala ng iyong kaluluwa na kapag patuloy mong isinisisi sa iyong ex o peking kaibigan o abusadong pamilya ang iyong kalagayan, kumbaga binibigyan mo pa rin sila ng kapangyarihan na parang na pinaghahawak mo pa rin sila sa buhay mo. So, bawiin mo ang iyong power, ang ibig sabihin dito. I-release mo na ang paninisi at tanggapin na ang lahat ng nangyayari, no? Yun ang kailangan para maging empress ka lalo, para mabilis ang pagiging empress. Some of you na hindi pa nararanasan ng pagiging empress kasi hindi mo pa siguro matanggap-tanggap pa, matanggal. So, bunutin mo na yan, tanggalin mo na. Sana nagkaroon ka na rin ng kaliwanagan dito dahil ang universe ang kumikilos na, no? Basta mag-go on ka with your life, ang sabi rito, para mabilis nang dumating ang empress energy sa'yo at ang new persons at ang panibagong buhay mo, no? So, ato sa full, kasi may full ka rito. Para maging mas adventurous ang buhay mo, no? Mas lalo kang excited araw-araw, no? Mas masarap lumipad na bilang isang butterfly, no? Kapag wala ka ng dalahin para magaang, no? Para dire-diretso. Kukuha nyo, no? Kumbaga, bawiin mo, bring back your power. I-release mo ng paninisi, tanggapin mo lahat na nangyayari, no? Let the universe handle the rest. Parang ganun ang sabi dito. So, basahin natin kung ano to. A person who blames other has not begun their lesson. Ayan, no, maliwanag. Ang mga nagbe-blame daw, no, Pisces, hindi pa raw kayo natututo sa iyong, pinag-aralan, sa iyong mga experience. So, ang person who blames themselves ngayon, kung sino ang sinisisi naman ang sarili o yung nagigilt sa sarili sa ginawa, meron ng lesson. Nagsisimula pa lang ng lesson, no? Meron na. Pero yung nagbe-blame ka sa others na ibig sabihin hindi mo pa raw hindi ka pa nagsisimula ng lessons niyan. A person who blames themselves has begun their lesson. Ang mga tao naman na sinisisi ang sarili, na nagigilty, ibig sabihin nagsisimula na sila sa kanilang natutunan, no? So, ang person who blames no one has finished their lesson. Nakukuha nyo? Pag hindi na kayo nagbe-blame, ibig sabihin, hindi nyo na, kumbaga, tapos na kayo sa lesson nyo. Naintindihan nyo na lahat. So, yeah, may sinisisi pa ba kayo? Type nyo po sa comment, no? Kung may sinisisi pa kayo, na pag wala, ibig sabihin, you learn from your mistake, you learn from your lessons. Pero pag ikaw, ulitin ko, kasi napakagandang lessons to, pero a person who blames other, kung sinisisi mo ang ibang tao, ibig sabihin, hindi ka pa natututo. Wala ka pang natututunan sa mga nangyari sa'yo. Hindi mo pa naintindihan, hindi mo pa na-analyze. Pero kapag sinisisi mo ng sarili mo, nagsisimula ka ng matuto. No? Pero pag wala ka ng sinisisi, ibig sabihin, tapos na ang lessons mo. Napakaganda, di ba? So, ayan. Ang gawin mo raw, take responsibility on whom are you placing blame right now. Today, free yourself by releasing all victimhood, blame, and resistance. They don't belong where you are going na. Leave it alone na, no? Let the universe handle it. Kasi, papaano ka na, may new beginning ka na rito, no?
while nagsasuffer ng mga nang-aapi sa'yo. You have a new beginning dito. Kumbaga, search something na search something na parang worthwhile sa yung pagmamasid sa iba para hindi ka may stuck, para maging empress ka na, no? At dumating na ang new love mo rin o dumating na ang emotional blessing sa iyo. No? Make a choice to do it, ang sabi. Even if you don't feel ready, mas hindi ka pa ready, listen to your heart daw. You will be led. No, sasamahan ka, ilalagay ka mismo sa kakalagyan mo. Sasamahan ka sa iyong journey. So, kunin mong responsibility na on whom are you placing, kung kanino ka, kung sino ang sinisisi mo right now. So, ngayon, kung wala ka na, i-release mo na yan, na parang pilig mo, victim ka, no? Pa-victim effect, no? Tigilan na raw yan. Ang pag-blame sa others, do not resist na, no? Kumbaga, hindi mo na kailangan yung mga yan, yung mga blaming, yung mga resistance, mga feeling victimhood, hindi mo na madadali yan sa iyong next na journey na napakaganda at napaka-abundant. Dahil doon, love lang at courage, no? So, mamili ka, make choice to do it. Even if you don't feel like ready, listen to your heart and you will be led, no? Ayan, makinig ka raw sa iyong puso. Ngayon, kaya pala listen eh. Ayan, no? Makinig ka nga. Parang gano'n. Listen, ayan. Quiet your mind, beloved one, and listen to our gentle reassurance, no? Huwag ka mag-alala, ina-assured ka na rito. Makinig ka raw, no? Gentle reassurance that everything has been taken care of. Ayan, sila na bahala. Stay, basta maging quiet and receptive state ka lang, no? Without worry kung anong exact nature or desire ng manifestations na yan. A quiet mind and body hears us quickly and clearly. This is our request to you to listen. Ayan yung mag-meditate kayo, mag-visualize kayo, patayin ng mga distractions, no? Block the distractions, patayin nyo saglit ang ang inyong cellphone, no? Give time a little bit para sa inyo na mag-stand still lang kayo, no? Kasi andiyan na yung, kasi pag nagtahimik lang tayo saglit, nag-meditate lang tayo ng saglit, lalabas yung mga yung mga sagot sa mga katanungan mo na hindi mo pa naintindihan eh, no? Makinig ka lang para hindi ka na mag-blame sa iba. Para matapos ka na din at may matutunan ka rin sa lessons, parang gano'n, no? So makinig ka lang din. So ibig sabihin din ito, kumbaga sa sitwasyon mo, mananahimik at makinig sa iyong internal voice din, sa iyong intuitions din ito. So, ang sagot na hinahanap mo ay hindi nagmula sa ingay din ng ibang tao, no? Kundi ito yung parang bulong ng iyong kaluluwa din, ng souls, no? Ayan, yung souls mo plus yung high priestess pa, no? Andito, the guardian of your intuitions. Makinig ka raw kay high priestess at saka sa soul truth, sa kaluluwa mo. At syempre sa universe. Trust what you hear and feel inside. Magtiwala ka sa sabihin ng high priestess, ng universe at ng soul truth ng kaluluwa mo. No? Pakinggan mo sila at mararamdaman mo naman daw. Nakukuha mo po ba? Ayan, napakaganda, no? So, sabihin natin, let's wrap this up. Para sa summary natin, Pisces, sa'yo, nakakaloka, actually, naging teleserye ang buhay mo, no? So, akala kasi ng gaslight mong ex at ng chismosa mong mga kaibigan at palaaway na 5 of Wands at mga kamag-anak mong ginamit ang family card din. Yung forever ka nilang pwedeng gawing punching bag sa 10 of Swords dito. Inaakala nila na may iwan kang umiyak din, no? At nagmamakaawa. Pero surprise, ayan. Dumating bigla ang tower, ginuho kaagad sila. Justice na kaagad. No? Guho ang pangarap nila habang sila yung busy sa panggugupitan sa sarili nila, no? Sa sarili nilang dumi. Ikaw naman ay lumalabas na sa iyong cocoon, patapos ka na sa hirap. Ayan, naging butterfly ka na.
at pa Empress na. Napakaganda. This is very beautiful two cards. So, nag-enjoy sa'yo ang Ace of Cups dito. At Nine of Cups, wish fulfilled. At ang abundance, no? Ayan ang mga darating sa'yo. Nine of Cups, lahat daw ng goal, ng dream mo mangyayari, sabi. Plus, ang iyong transformations ay napakaganda, no? Parang isang butterfly. At pati ang iyong abundance, financial, career, and money, ang iyong mga resources na umaapaw. Hindi lang yan ang umaapaw, kompleto Ricardo ka ha. I hope all, meron ka ring emotional blessing, no? May new beginning ka sa pag-ibig dahil sa full dito. Nakukuha niyo po ba? Napakaganda, Ace of Cups, maaaring may baka kung sinong gusto nga magka-baby, baka magkaroon na ng baby, no? Yung matagal yun ang gusto. Gusto niya na magkaanak, no? Baka misis niyo, manganganak na. Maaari din, baka gusto niyo rin i-upgrade ang iyong relationship, tutulungan ka ng iyong spirit guided ng universe dahil nga sa ginawa nila parang gantimpala mo yan sa mga pasakit na yan. Dodoblehin ang iyong gantimpala. No? Ayan nga, may hirupan dito. Baka some of you, maaring napakadali nyo ng ikasal. Tutulungan kayo ng universe kasi may pondo na kayo. No? At sa Ace of Cups, darating ang King of Wands. No? Isang taong magmamahal sa'yo ng lubos at sa mga single naman. No? Ayan yung hindi ka malulungkot dito sa Ace of Cups dahil punong-puno ka ng pagmamahal at hindi mo na rin sila maiisip. No? Luluwag na ang ang iyong loob. Talagang may bago kang simula na excite na journey mo, no? So makinig ka lang sa iyong intuitions at huwag ka nang malisi dito, no? Baga, do not blame, no? Try to analyze everything din, na kaya, no? Pero napakaganda ng napakaganda ng blessing mo, napakaganda ng transformations mo. I hope all ito, no? Ayan, so go on, no? Move. Hayaan mo sila, no? Dahil gumuho na ang kanilang ang kanilang mga pride. Away-away na sila diyan, no? Nararamdaman nila ngayon ang nararamdaman mo. No? Bintik lang ang walang ganti, parang no? Doble, triple, may interest pa ang sabi nga ng universe. Okay? Thank you so much and God bless you. Ingat po kayo. Pa-like and hype naman po, pakasagot po ang ating tanong, no? Sa comments below. I do private reading, voice message reading po, at nag-ano rin po tayo, no? One-on-one din, no? Pero medyo busy po ang one-on-one, no? Ayan, so may promo po kami, the reading or general reading, no? Plus Reiki healing, kasama yan. At syempre, may free 2 questions na ginawa ko ng dalawa. Ayan, so i-message nyo lang po ako sa Happy Angel Reading, no? Ayan, thank you so much and God bless you po.